Naperwisyo rin ang mga pasahero ng UV Express sa Quezon City dahil walang bumiyahing van at FX bilang pagtutol sa mas mataas na multa. May ulat on the spot si Trisha Zafra. Trisha? Rafi, nagdulot nga ng gulat at abala sa mga pasahero at maging sa dispatcher ng mga terminal ang hindi pagbiyahe ng mga FX at van kaninang umaga. Tulad ng isang terminal sa Quezon City na ating pinuntahan, Rafi, pasado alas 10 na ng umaga nang magkaroon ng UV Express na van. Ayon sa dispatcher, wala raw talagang bumiyahe na FX o van kaninang umaga kaya naman paralisado raw talaga ang kanilang operasyon. Ang mga pasahero na dumating pagkatapos ng rush hour nagulat sa dinat ng terminal na walang nakaparadang mga sasakyan. Laking tulong naman, Rafi, sa ibang mga pasahero ang libreng sakay ng MMDA. Samantala, Rafi, hindi nga pumarada yung mga UV Express bunsod ng kanilang pagtutol sa Joint Administrative Order 2014-01 na simulang implementasyon ngayong araw at kaugnay nga niyan, nagsagawa rin kaninang umaga ng inspeksyon sa kahabaan ng EDSA para naman sa mga bus na colorum. Nasa 100 bus na kanilang pinarat in inspection, Rafi, wala silang nahuling colorum. Ikinatuwa ito ng mga otoridad dahil isa raw sa mga layunin ng kautusan ay sugpuin ang mga colorum na bus. Inuna raw nilang puntiryahin ang mga bus dahil ito raw ang may pinakamaraming colorum batay sa kanilang karanasan at tala. Sa bagong order, Rafi, mas mahigpit sa mga colorum na sasakyan na makikita rin sa mas mataas na multa na ipinataw sa mga ito. 1 milyong piso ang multa sa mga colorum na bus, 200,000 pesos sa FX, van o truck, 120,000 pesos sa taxi at 50,000 naman sa jeep. Samantala, Rafi, ilang pasahero rin ang nagreklamo sa ginawang inspeksyon kanina ng LTO at LTFRB sa mga bus. Rather than pigilan nila yung mga buses during rush hour, pwede naman sila magpunta sa sa kanilang mga kung saan yung stations nila, di ba? Kung saan yung pinaka-office nila. And then doon nila checkin yung mga documents ng mga buses. Kasi ang concept dito, abala to doon sa mga commuters. Malilate na kami. Sa trabaho, ano masasabi ninyo dito sa Wrong timing eh. Samantala, Rafi, ayon sa LTFRB, nakikiusap sila sa mga pasahero na magpasensya lang konti dahil hindi daw matatapos ngayong araw o hindi pa raw natapos kaninang umaga yung kanilang isinagawang inspeksyon. Magkakaroon pa rin daw ng mga ganitong pag-iinspeksyon sa mga kalsada at maging sa mga terminal ng hindi lang mga bus kundi ng iba pang mga pampasahero sasakyan sa mga susunod na araw o linggo para lang makita nila na maipapatupad ng mahigpit itong kanilang Joint Administrative Order. Rafi. Trisha, tila may punto nga yung nakausap mong pasahero kanina. No? Bakit ba hindi na lang doon sa mga istasyon ng bus gawin yung inspeksyon para nga hindi naman daw abala doon sa biyahe o kailangan talagang hulihin ng LTO yung actual na bumabiyaheng illegal na bus, Trisha? Ayon kasi sa mga otoridad, Rafi, marami raw talagang nakakalusot. Gusto nilang mahuli sa akto yung mga colorum na bus na bumibiyahe dahil sa mga nakakaraan daw nilang karanasan, Rafi, marami raw talagang ganito. Kahit nag-i-inspeksyon sila sa mga istasyon o kaya terminal, sa kalsada may mga nahuhuli pa rin silang colorum at ito nga yung kanilang pinuntirya kaninong umaga. Pero hindi naman daw ibig sabihin, Rafi, gaya nga ng sinabi kanina ng LTFRB, na sa kalsada lang sila palagi mag-i-inspeksyon. Magtutungo rin daw sila sa mga terminal at istasyon ng iba't ibang mga pampasahero sasakyan sa mga susunod na araw para doon tingnan yung mga sasakyan kung sumusunod ba sila sa Joint Administrative Order. Rafi. Trisha, mapunta naman tayo dun sa mga stranded na pasahero. Nabanggit mo kanina may mga umikot na mga libreng sakay. Nakasapat ba naman yung libreng sakay na provided ng MMDA para sa mga stranded na pasahero, Trisha? Batay sa naging obserbasyon natin, Rafi, no, mga pasado alas 8, nung makakita tayo ng mga libreng sakay, maluluwag naman yung mga truck na sinasakyan ng mga pasahero. Yung nga lang sabi rin nung isang pasahero na nakausap natin na bumaba mula sa libreng sakay, medyo may konting inconvenience like medyo mainit, hindi komportable yung mga upuan, hindi tulad ng pagsakay nila sa UV Express, sa bus o kaya sa jeep. Yung karaniwan nilang pampasaherong sinasakyan. Pero kailangan na raw talaga rin nilang makarating sa kanilang pupuntahan kaninang umaga. Kaya sumakay na rin sila roon dahil talagang mahirap daw talaga at matagal yung kanilang hinihintay
bago magkaroon ng masasakyan. Yung ilang pasahero nga nakausap natin sa may Commonwealth area naman, mga 30 to 40 minutes daw bago may dumating na bus at jeep na masasakyan patungo dun sa kanilang destinasyon, Rafi. Okay, maraming salamat, Trisha Zafra.